tanungin muna kita, anong nararamdaman mo nung binigyan ka ng lola ni Joanna ng pera para lubayan mo siya? Masakit po. Kasi po para pong pinamukha niya talaga sa akin na hindi ko kayang buhayin yung mag-ina ko. Nung araw po na yun, umalis na lang po ako. Totoo nga bang text-text ka na lang daw talaga? Hindi naman po. Pagka may budget po ako, umuwi rin po ako paminsan-minsan. Every 2 weeks, 3 weeks. Tapos madalas rin po text. Ganun lang po. So may ginagawa ka na nga bang paraan para suportahan ang iyong mag-iina? Sa ngayon po, ano lang po, yung sa tulong lang po ng tiyahin ko pong nagbibigay sa akin sa pag-aalaga ko po sa ate ko. Kumbaga doon ka nakatira ngayon sa ate mo. Opo. At inaalagaan mo yung tita mo na merong sakit. Opo. Sapat na ba ang mga ginagawa nitong si Kelvin para sa inyong mag-ina? Sapat na yung binibigay niya. Kaso po yung pamilya ko, syempre, may nasasabi pa rin kasi nandun pa rin ako sa poder niya. So Joanna, sinabi mo kanina, 'di ba, na nahihirapan ka rin sa sitwasyon nyo na pa-text-text lang. Sabihin mo nga yun kay Kelvin. Nahihirapan ako nung ganun lang yung sitwasyon natin kasi mas gusto ko yung nakabukod tayo na gagabayan mo rin yung anak mo. Hindi yung ako lang lagi yung nakikita niya. So, Kelvin, anong reaction mo? Pinapangako ko naman po na pag nagkaroon po ng stable na trabaho, pwedeng kunin ko na rin po sila para bumukod na lang po kami. Joanna, naiiyak ka ba? Wala po kasi pag nakikita ko po sila magkasama, parang naano rin po ako kasi minsan lang mangyari. Parang naawa po ako sa kanila kasi wala rin ako magawa. At saka siguro ikaw na rin, aminin din natin, namimiss mo rin si Kelvin. Tama ba ako? Yung pwera sa bata, ikaw din mismo, di ba? Oh. Kailangan mo rin na kasama rin si Kelvin. Kelvin, umiiyak na si Joanna. Anong masasabi mo doon? Masakit po, pero pipilitin ko po para magkasama-sama na po kami ng sa lalong madaling panahon. Yung ano lang po, sana habang ganito po ako, pagtiisan niya muna po kung ano po yung nakakayanan. Alam mo naman yun, kahit malayo ako, pinipilit kong iparamdam na hindi na natin di sapat, pero pinipilit ko pa rin. Sana maintay mo yung panahon na pag meron na ako, magkakasama-sama ulit tayo. Yes, pero bago natin simulan ayusin ang problemang ito, linawin muna natin ang ibang bagay, ano? Kelvin, eto na. Ikaw ba kahit kayo ay magkaiba ng bahay ni Joanna, ay totoo pa rin ikaw sa relasyon ninyong dalawa? Oo naman po. Talaga pong sigurado po ako na siya lang po talaga. Naniniwala ka naman na talagang ikaw lang daw ang one and only. Naniniwala naman po. Naniniwala ka naman. Malaki ang tiwala mo Opo. kay Kelvin. Miss Sheila. So, Kelvin, meron ka bang na-realize doon? Pagkakaroon siguro po ng focus po sa Focus. paghahanap sa trabaho. Kasi po ngayon po na kukontento po ako sa pabigay-bigay po ng ate ko. Nakokontento ka? Oo po. So, dahil na-realize mong nasasaktan pala siya, ano na ang gagawin mo ngayon? Mas dadalas ako na lang po siguro yung pagdalaw-dalaw po. Ikaw naman, Joanna, habang naririnig mo sinasabi niya to, may na-realize ka ba? May aasahan pa po ako sa kanya na magkakasama pa po uli kami. So, okay na kayo? Ito yung mga budring pa ano. Love you. Ba't naiiyak ka, Kelvin? Namiss mo ba siya? Lalo na po yung anak ko po, siyempre po. Kada tatawag po ako. O balita ko nga, parang sa FB, sinisilip-silip mo na lang daw yung picture. Opo. Maraming salamat sa tiwala niyo, Kelvin. Opo. Maraming salamat sa iyo, Joanna.